Praise the Lord. Praise the Lord. So, good morning, everyone. And it is third night katong general camp and the second after day of gabi. Third day katong general camp and the second day of our devotional meeting. And ginahangyo ko ang tanan sa pagtindog, maigsuonan. Praise God. Hallelujah. Ato sa palakpakan at ang ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Before na ito pamatian ng mga pulong sa pagbinig ng Diyos ng una sa kantahan sa kanta ng katituluhan sukdulang diyan. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord. Hallelujah. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusa, nararapat sa akin. Anong habang sa tulad kong igawad ang iyong kapilan, at ako'y pagkawarin. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran,
Salamat sa iyong pagbulang biyaya, Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise God, and to open up in a word of prayer, I request Pastor Joey Tapangan. Amen. So, praise God. Praise the Lord. And before napaihatag ang mic sa atong magdala sa pulong sa tumbing ng Diyos, I want everyone na mag-greet sa good morning. Kumusta sa inyong tupad? I-greet sa good morning. Nakananggihatag ang panahon kay Pastor Arnel Villasencio. Praise the Lord. Praise God sa uulitin, bigyan po natin ng pagpupuri ang ating dakilang Diyos sa pinagkalikuran. Since sa dakilang buhay siya na Diyos na ating sinasamba, kailanman hindi siya nagbabago. Praise God, He is the same God, yesterday, today, and forever. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Pwede mo na kayong magsiupo kahit saglit mga kapatid. Una ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Una sa kanyang kabutihan na kanyang binigay po sa aking buhay at pangalawa sa pribilehiyo upang dala sa salita ng ating Panginoon ngayong umaga mga kapatid. Praise God. Akin mang binigyan ng mataas na respeto. Pangalawa sa ating Panginoon ang ating General Overseer, Pastor Ronald Junero. Praise God. And to all the pastors here right now, ministers. Praise God. Pastor Eugene Ribuyas, Pastor Joey Tapangan, Pastor Arlo Maitawon, Pastor Ken Aguilar, praise God, Evangelist Rafi Capistrano, and also Pastor Brian Tapuhin. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga kapatiran na nandito ngayong umaga mga kapatid. Ang ating Panginoon is worthy to be praised. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Sa ulitin, nailahan tayo sa pagtayo. The same scriptures in the book of Exodus chapter 17, verse 11, and 1 Corinthians chapter 15, verse 57. Basahin ko po sa Exodus, ang sabi po dito mga kapatid, and it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Praise God.
Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Samahan niyo po ako sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Praise God. Panginoong Diyos na dakila, mula sa simula, Panginoon, Ikaw ang Diyos ang karapat-dapat namin sasambahin. Ikaw ang Diyos ang karapat-dapat namin bigyan ng pagpupuri. Lord God, right now, you know, this servant, Lord, myself, I know, Lord God, without you, I can do nothing. Lord, lahat ng aking sasabihin ngayong umaga, Lord Jesus, hindi ka sasama, wala itong silbi, Panginoon. Ikaw po ang Diyos, ang higit na napaka-importante, Lord Jesus. Mangusap ka po sa aming kalagitnaan. You will give us more strength, Lord God, sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Lord Jesus, hallelujah, anoint me once again. Use me once again, Lord Jesus, to deliver this word na ikaw ang Diyos ang mangusap sa aming kalagitnaan ngayong umaga, Panginoon. I-bless man bawat isa na makinig sa iyong mga salita, Lord Jesus. You will give us also heart, hallelujah, na puno ng understanding, Lord Jesus Christ. Lord, I will give you all the glory, honor, and thanksgiving only belongs to you. In Jesus' name, lahat ay magsabi, Amen. Amen. Sabihin mo ang iyong katabi, bago kayo magsiupo, ikaw ay nananalo na. Pwede na kayong magsiupo, mga kapatid. So ako po ay napaisip dahil right from the start of this second General Conference, mga kapatid, na nidala ni National Evangelist Rafi Capistrano ang mensahe ng ating Panginoon. Praise the Lord. By the way, Pastor Wilty, magandang umaga po at sa kanyang kasama. Praise God. Simula sa ating Evangelist Capistrano, nagdala ng mensahe ng Panginoon sa teksto ito hanggang kay Pastor Joey, hanggang sa kay Pastor Eugene. So, sinabi ko kay Pastor Joey kanina na, Pastor, nalagay na po tayo, pero hindi po ibig sabihin na limited na ang mensahe ng ating Panginoon. Nalagay po tayo sa, kung sa paani pa, mahal ta. Kung sa humay pa, sa rice, mag-ag-ag na ta. Mag-ag-ag na ta. Amen, praise God. Pero tandaan po natin, mga kapatid, ang Diyos ay hindi po siya maglilimita sa kanyang mga salita na kanyang iparating po sa atin ngayong umaga, mga kapatid. All we have to do is to allow God kung ano po ang kanyang nais gawin. Kung ano po ang bawat mensahe na kanyang nais iparating po sa ating buhay, mga kapatid. But all we have to do is to, hallelujah, praise God. Hayaan po natin ang Panginoon. Praise God, I will not preach through myself, mga kapatid, but hallelujah, praise the Lord. This is only an instrument of God to deliver His word upang tayo po, mga kapatid, hallelujah, ay mag-aangkon sa mensahe sa atong buhay na Diyos, na atong dapat maangkunan siningat kabutago ng igsunan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Sa panahon nga si Abraham ay kanyang nais na i-rescue si Lot mula sa lugar sa Sodoma, mga kapatid. Meron 318 selected or trained warriors, servants, si Abraham na ginamit upang ma-rescue si Lot mula sa sitwasyon ng kapahamakan. Sa panahon ni Gideon, only 300 selected warriors ang ginamit upang, praise God, kanilang matatalo ang mga Midianites. Mga kapatid, ating nanunotisya
praise God, kung paano po ipinapanalo ng Diyos gamit lamang ang 318, dagdag kay Abraham 319 warriors, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Ganon din sa kay Gideon. Ginamit ang 301 kasama na si Gideon. Kung paano niya naipanalo at na-describe sa Biblia kung paano po karami ang mga Midianites. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pagkapanalo ay hindi lamang basyan ang bilang. Ang pagkapanalo, mga kapatid, hindi lang basyan kung gaano karami. Hindi lamang basyan ng Diyos gaano tayo kakunti. Ang binabasyan kung paano tayo sinasamahan ng ating Panginoon. Kaya nga sa panahon ni Moses, unang madugong labanan laban sa mga Amalekites. Sa ating tekstong binasa in the book of Exodus chapter 17, amen, praise God. Alam po natin na ang Diyos ay nag-utos ng Moses upang pumunta sa burol. Amen, praise God. At doon kanyang itaas ang kanyang kamay at nasaan ang sundod o ang tungkod na kanyang hinahawakan upang manalo si Joshua sa laban sa mga Amalekites. Mga kapatid, kung ating titingnan doon, na ipanalo ni Joshua ang labanan dahil merong Diyos na sumasama kang Moses at sa hukbo ng Israel. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang Diyos ay sumasama sa buhay mo, walang lugar ang pagkatalo sa ating buhay. Kapag ang Diyos ay nasa iyo, sino ba ang naging sa iyo? If God is for us, who can stand against us? No weapon that is formed, hallelujah, praise God, against Bishop Pastor. Yan po ang sabi ng isang propeta. Praise God, and every time that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. And this is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me. Nasa Panginoon, mga kapatid. Ibig sabihin, hallelujah, praise God, na inisipin nga ng Panginoon ang pagkapanalo sa ating buhay. Hallelujah, no weapon that is formed against thee. Ibig sabihin, ang pagkapanalo, mga kapatid, ay nasa atin. Ang pagkapanalo, mga kapatid, ay inisipin ng Diyos sa atin, mga kapatid. Hallelujah, praise God, basta kasama po natin ang ating Panginoon. Sa katotohanan, mga kapatid, mas masaya pa minsan ang tao na kasama niya ang bagay-bagay sa mundo kaysa sa Panginoon. Yan po ang realidad. At doon po minsan nagkakamali ang isang tao, mga kapatid, dahil higit sa lahat ang napaka-importante at higit po sa lahat na dapat walang iba, sabi ng scriptures ng Bible. Hallelujah, in the book of Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Una talaga ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So meron akong mamayang illustration sa sinasabi ko na naghagdaw ko. Dira kayo naman halos lahat ay kanila nang naisabi. Pero there is a revelation from God na ang Diyos, hallelujah, praise the Lord, talaga ang nagbigay ng mensahe ito. Ako po ay naniniwala diyan, mga kapatid, hallelujah, praise God. Dahil alam ng Diyos kung ano po ang ating mga kinakailangan. Sa panahon na umakyat si Moses doon po sa burol, mga kapatid, nanunotis po ba natin kung bakit andun po si Aaron at si Hur? Bakit andyan po si Aaron at saka si Hur? Amen. Nakasama po
Si Aaron at si Hur, andyan din sa dulo ngayon. Sa ministry, mga kapatid, binanggit na ni National Evangelist, hallelujah, praise the Lord, na ang pag-akyat sa guro ay sumisimbolo sa ating mga sacrifices sa ministry. Binanggit na ni National Evangelist Rat Capistrano, even praise God, kung bakit andyan din si Aaron at si Hur. Ibig sabihin, Aaron and Hur willing to sacrifice also for the ministry of the Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, not only the ministers ang dapat magsasacrifice para sa gawain ng ating Panginoon. Hindi lang ang mga taong dinayag ng Panginoon upang mag-preach, mga kapatid. Kahit na kayo lang, praise God, mga taong baptized in Jesus' name, baptized sa Holy Ghost, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah, responsibilidad din natin, mga kapatid, magsasacrifice para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Minsan kasi, mga kapatid, in the reality, doon tayo bagsak. I'm sorry, kapatid, to tell you, if we are friends outside, but behind this pulpit, wala kong kaibigan sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Behind this pulpit, ang nais ng Panginoon ay may lahat ang katotohanan. Amen. Let us clap our hands. Amen. Maraming takot sa sacrifices. Ibig sabihin, si Moses pag-akyat niya sa burol, he is willing to undergo the ministry of the Lord na i-design ng Diyos sa kanyang buhay. Tandaan po natin, kapatid, tandaan po natin, mga kapatid, at pakinggan po natin, mga kapatid, at sabihin po natin sa ating sarili, ang Diyos ay may na-design na ministry sa ating buhay. Amen. At pagdating doon sa burol, habang nagipaglaban si Joshua, laban sa mga Amalekites. Andun po si Moses, sabi ng Bible, binasa po natin kanina, when Moses held up his hand, the Israel obeyed. Sabi ni National Evangelist, read it to him. Pagtaas ng tungkod, it represent to our, or to the ministry of the Lord, na kanyang ipinagkaroon po sa atin, mga kapatid. At yung isang kamay, according to him, ay sumisimbolo sa ating worship. Amen, hallelujah. Totoo po, kapatid, dahil ang worship po, kapatid, at ang ministry na ating, hallelujah, praise the Lord, ay pinagkaloob ng Diyos sa atin. Hindi po natin ito sa Bisaya pa, hindi na po nagkayang ihandol kung walang worship sa ating buhay ng Diyos. Tinuod na mga kaisunan, bawal ang worship, bawal na siya, ang usano kaisunan, praise the Lord, taputahin sa Ginoo, taon sa narabag-on, hallelujah, praise the Lord, ang every battle na inigibisahan sa Diyos, sa atong kinabusan, ministry na yung giputang sa atong matulungan. Doon si Moises sa ibabaw ng buwan, lagyan dito ng emphasize, mga kapatid. E sabi ng Bible, sa panahon niya itataas ni Moses ang kanyang kamay, nananalo o nananaig ang Israel. When he let down, ibaba niya, nananalo ang mga Amalekites. Ibig sabihin, dalawang senaryo, mga kapatid, ang ating makikita sa panahon sa pagtataas
ni Moses sa kanyang kamay na andyan ang tungkod ng Panginoon. Itinaas at ibinaba. Mayroong dahilan kung bakit itinaas ang tungkod. Mayroong din dahilan kung bakit niya ibinaba ang tungkod ang kanyang kamay ng kapatid. Yung pagbaba, ito po ang dumating na mensahe ko sa aking mga kapatid. Ang pagbaba ni Moses, kung ating ipaglagay sa ating buhay, hallelujah, praise God, as a servant, hallelujah, praise the Lord, na ating ibaba ang ating kamay, yan po ay sumisimbolo sa ating mga pagsubok. Pero every time na itinaas ang kamay ni Moses, nananaig ang mga Israelita sa pagpangulo ni Joshua sa labanan. Ibig sabihin mga kapatid, hallelujah, praise the Lord, yan po ay sumisimbolo, mga kapatid, hallelujah, praise God, handang lalaban, handang manalo, handang humarap sa lahat ng hamon, lahat ng mga pagsubok na pwedeng dumating po sa buhay. Doon po sa ministry ng ating Panginoon. Lahat ng handa ay magsabing, praise the Lord. Sumigaw ang lahat ng mga musicians na, sa lahat ng churches, o kahit sa noon. Sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. Mga pictures. Magsalita ng Amen. Ano bang iba? Mga coordinators, magsabing praise the Lord. Ano ba? Members, magsabing hallelujah. Hallelujah. Parang mahina. Parang Sister Belinda yung malakas-kas. Magsabing hallelujah lahat ng members. Ganyan, Sister Belinda. Kahit malayo ka, makita ang magandang smile, mga kapatid. Amen! Praise the Lord. So, meron ako dito isang simpleng illustration. Ito, ginamit ko ni evangelist na tungkod. Naghanap ako ng iba, bagong tungkod. Dahil marami ng may ritsi ng nahatot. Ginamit evangelist. So, kapag hiramin ko ito, baka willing kong gamitin sa Jordan River. Yung ilog ng Nilo, marami yung mga hampak sa lugar ng ilog ito. Marami nang nagamit sa tungkol na ito. Si Evangelist Panginoon Moses. Ngayon, ibahin po natin ang bagong Moses. Sino po ba dito ang utang-utang magsasalita? Maliban po sa akin. Pwede po magtayo lalaki, hindi volunteer. Huwag kang mag-alala, mga kapatid. Amen. Sino po mag-volunteer? Isa lang. So, meron na akong dalawang tao na dito lang upo or sa kabila isa, dalawang lalaki. Yung isa medyo matanda kay Brother Jumri, si Aaron. Ang sabi ng Bible, every
every time na i-held up ni Moses ang tungkod, ang kanyang kamay, kanyang ibayo, nananaig ang mga Israelites sa pagpaguna ni Joshua tungkol sa gubat. So ang ginawa ni Moses, itinaas niya ang tungkod na ito. Habang nangipaglaban si Joshua at ang kanyang mga kasamahan. At maliwanag pa sikat ang araw, pag ganito na ang ginawa ni Moses, nananaig ang grupo ni Joshua. Pero sa panahon niya, kanyang ibinagawa, anong sabi ng Pastor Jim? Ang mga salawayan pa. Katong mga salawayan, ano po saan susuntod. Kaya sa salawayan po, para mautong po sa mga Amalekites. Grabe. Ipahulot sa daw. Gusto mo dito yun? Isasabi ka gabi? Kumbaga, meron mo na. Mga magnanakaw ng kites. Sige, mga Amalekites, sa umusin mo yan. Kung hindi mapagbigay ng first fruit, sige Amalekites, atakihin mo yan. Palaging late sa church, sige. Amalekites, upusin niyo yan para wala ng late. Baba ang tungkuli. Tama po, Pastor Jun. Mamaya pagsamba, wala na siguro late. Naubos na. Nananaig ang mga Amalekites sa panahon ng ating ibinaba. There is something sa kanyang pagbaba ng kanyang kamay. Pagbaba ni Moses sa kamay, mayroong something mga kapatid na ikagayta talaga. Bakit manatatalo ang mga Israelita dapat tali-ibata ang kanyang kamay? At every time na kanyang i-held up, mananalo ang mga Israelita. Meron talaga kakaiba. Sige, kayong dalawa. Every time na kanyang ibaba ang kamay, dalawang kamay, ihawak mo na lang sa tungkod. Consider po natin. Yes. Yun po ang senaryo na ginawa ni Moses habang si Diyos nagawin po sa gubat. Every time na kanyang ibaba, takbo kayo at tataas niyo ulit ang kanyang kamay. Aaron. Takbo talaga. Ayaw po ng yung sino po kahapon yung Bertoldet, ang impersonate kay Pastor Jen. Tama ba? Ikaw po ba? Brother Erwin. Huwag po yung hindi po yan mali ha. Sa'yo po yan. Design ng Diyos kung paano ka kumilos. Pastor Jen. Ayaw po ng huwag po yung love story sa Bisaya. Love story na English. Binayaya pa. Sa Bisaya ba yaya? Love story. Sige. Every time na kanay baba, takbo kayo, pinakanabilis sa takbo mo. Itaas niyo ulit. Wala! Balik. Bayaan niyo. Pero sabi ng Biblia, hindi po humihingi ng tulong si Moses. Every time na kanyang binababa ang kanyang kamay. Hindi po natin nababasa sa Bible na humingi siya ng tulong kay Aaron at kay Hur.
Merong inisyatibo si Aaron at si Hur na ipataas ang kamay ni Moses. Sige, baba. Biglang baba. Andiyan ang dalawa. O, alis naman. Kada balik nyo, alis kayo. Walang disorientation. Baba. Kaya yun. Baba. Ayaw yung talagang maubos yung mga pasaway. Alis na yun. O, isa. Maglabot ko niya ito. Isusyo na dito. Palakpakan mo na ang ating Panginoon. Sa ministry ng kapatid, yung mga leaders, bakit kailangan niyang ipataas ang kanyang kamay? Ang purpose para manaig si Joshua. Sa ministry, kung bakit kailangan ipataas palagi? Kahit wasak na ang puso ng pastor, kahit wasak na ang damdamin ng evangelist, bakit kailangan niya palagi ipataas ang kanyang kamay ng kapatid? Dahil ang leaders ay palaging concerned sa kanyang mga members. Amen. Gusto ng leader ang members ay magiging ma-encourage sa ministry. Ayaw ng leaders ng kanyang buhay ng kanyang mga members ay lumalayo sa presensya ng ating Panginoon. Dahil ang buhay ng leaders ay ganito ng kapatid. Kahit mabigat, kahit nangangaray na, kailangan pa rin natin ipataas ang ating mga kamay sa pagpupuli sa ating Panginoon, sa ating mga worship sa Diyos. Dahil kapag manghihina ang leaders, ano ba kaya ang mga leaders, mga kapatid? Para ito sa mga leaders, kung ang leaders ay yung supporters, dapat din sa aming mga leaders, mananatili kaming masigla, mananatili kaming tapat, mananatili kaming harang praise the Lord. Hindi manghihina sa ministry na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Sometimes mahirap man ang ating pinagdaanan, pero we always remember na kailangan natin mahal praise God, aakyat sa sacrifice sa puro, at doon po natin itaas ang ating kamay sa pangalan ng ating Panginoon. Kahit mahirap na kailangan po natin ipataas, dahil yan po ang ibinusubo ng Diyos sa ating buhay. Doon po kay Aaron at Sultan, yung bumaba na ang kanyang kamay, pinagduraya sa Bible. Yung pinupunto ko diha, kanang inisyatibo ni Aaron o Dihor, na iangat ang kamay ni Moses. Amen. Maniniwala tayo sa hindi. Kahit pa ministers, kahit pa evangelist, may panahon talaga yan manghihina. Maniniwala tayo sa hindi, wala pong exempted sa trials, wala pong exempted sa battle. Lahat po tayo ay maharap ng battle. Mga kapatid, hallelujah, praise God. Pero paano po natin may papanalo ang battle? Sa panahon ng mananatili tayo masigla at pataas ang pangalan ng ating Panginoon. Sa aking at sa mga workers, yung mga musicians, binanggit ko kanina. Pagbaba sa kamay, yung Aaron at Hur, doon po lalabas. Allow God to speak this word. Hindi po tayo magiging tanga sa panahon na nangalay ng kamay ng leader. Huwag po tayong magiging walang inisyatibo, magkapatid. At normal lamang isang naglingkod sa Panginoon na walang inisyatibo kahit nakikita niya ang kanyang leader ay nahihirapan. At normal din ang leader na sumusunod.
Everybody say, praise the Lord. Pagbaba ni Moses, para mananaig si Joshua, lalabas si Aaron. Ano po ba ang ibig sabihin tungkol dito mga kapatid? Every time na nagkaroon ng ngalay sa kanyang kamay, pangalay isang sakit mga kapatid, isang hindi magandang sakit. Mga kapatid, hallelujah, praise the Lord. Andyan ka pa rin, Aaron at Hur, upang magsuporta. Andyan ka pa rin, Aaron at Hur, upang ipanalangin. Andyan ka pa rin, hallelujah, praise the Lord. Aaron at Hur, upang i-encourage. At huwag nang pabayaan ang leader. Minsan kasi kapatid, mas matiis pa ng isang tao naglilingkod sa Panginoon ang pagpapabaya. Hindi tayo inusubo ng Diyos upang pabayaan. To win the battle. Sige lang, pastor, itaas ang kamay, pastor. Kapoy na pastor, sige lang, pastor, ipataas na nato. Na ako nani, hallelujah, praise God. Gitawag ko sa Diyos to support this ministry. Gitawag ko sa Diyos, binilang, hallelujah, praise the Lord. Ikaw mag-inusar sa ministry, inutang sa Diyos. Naapot mo yung ginusarin sa Diyos para punanin ang ministry. Amen. Meron akong gustong sasabihin. Gusto talagang sasabihin. But help me to pray. Baba. Nasaan na si Aaron at si Hur? Minsan kasi kami tayo. Pabayaan natin. Baba. Pagpantay ko po. Ganun po ang buhay. Yung tao nagsusupport sa ministry ng ating gawain ng Panginoon. Nagungganan po ka, Brother Erwin. Pastor, bisiya naman ako, Pastor. Di naman po aling kapan. Sa Diyon, lang okay na doon. May problema na doon. Asa sa Brother Erwin? Namatitan. Pag-aral yan. May problema na doon. Para na sa Ginoo. Amen. Support yan. Aaral at Hur. Yan mga kapatid. Amen. Ulit. Wala nagkamatutang si Aaron at Hur. Sige, maintain na nila. Hanggang maintain na nila. Sige, maintain na nila. Hanggang masalo pag-adlaw. Masalo pag-adlaw. Ang pag-ubos o natalo nila ang mga Amalekite. Amen. Hindi po ba natin palakagan ang ating Panginoon? Dito mo tayo. Aaron tayo. Palakagan po natin ulit ang ating Panginoon. Tingnan niyo po ang Aaron at Hur. Tingnan po natin si Moses. Amen, praise God. At ating i-reflect po sa ating mga buhay. Hallelujah, praise the Lord. Kunan po natin ang mensahe sa ating sariling buhay. Hindi ko ba mahingi ng pabor, Brother Pedro?
lumalaban si Joshua. Patuloy na tumataas sa kamay si Moses. Sa gabay at tulong ni Aaron at Hur. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sige, palakpakan po natin ulit ang ating Panginoon. 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 Kasama po ng ating mga pagsigaw. Kasama po ng ating mga praise the Lord. Mga pagtuturo. Kasama po ng ating mga praise the Lord. Pagpataas ng ating mga kamay para sa pagtuturo sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Patuloy po natin isigaw. Ibalakbag ang ating kamay para sa Diyos. Hindi na nagalaban ka si Joshua. Hindi pa tapos ang laban. Hallelujah, praise the Lord. Huwag kang ito na hindi pa tapos ang laban. Hanggang hindi natin may panalo laban sa mga Amalekites. Tandaan po natin, kapatid, meron tayong spiritual battle. Meron tayong mga spiritual Amalekites. Sa ating buhay ng kapatid, hallelujah, praise the Lord. Meron tayong mga inaharap na mga spiritual Amalekites. Yan po namin meron ngayon. Hallelujah tayo, meron ngayon. May inaharap mo sa buhay mo. Yan po ang spiritual Amalekites na dapat po natin overcome. Hallelujah, praise God, itong may panalo ang panglaban. Habang nagipaglaban si Joshua, nakataas, baba, taas, baba, taas ang kamay. Sige. Balik. Every 3 seconds lang. Baba, taas. Ganun itong nangyari sa buhay ni Moses. Pero sa panahon, dating ni Aaron ni Hur, tayo nito na nila ang kamay. Ibig sabihin, hallelujah, praise the Lord. Habang nasa tuktok si Moses, ito na Aaron at Hur na ito. Spiritual speaking, hallelujah, praise God. Nagtayo ng Moses. Hallelujah, pwede pa kayong maluhot. Huwag kang harap. Dito kayo harap, hindi po siya. Moses yung sinasamba. Spiritual speaking. You deserve something. Sa lugar na nangalay, andyan pa rin. Ang Aaron at Hur ay nag-represent po sa atin. Lord, help my leaders. I know and I believe my leaders need my prayers. Lord, here we are. Hallelujah, hallelujah. Ang hinihiling po sa mga kalatasan. Umarong sa Panginoon. Tatawag sa pangalan ng Panginoon. Nagtuturo sa Panginoon. That's our duty and responsibility. To worship the Lord. To pray to God. Hallelujah, praise the Lord. Ipatangan sa Panginoon. Tatulad tayo si Moses. Hallelujah. Naaarugod. Nakalagay sa sakripisyo ang kinapuli para sa bunatan sa Diyos. Tayo mahatag ang kinapuli para sa kanyang sa Ginoo. My brother Santi, si Pastor Kent, nahatang, hallelujah, praise the Lord, ibigay ang buhay para sa pagsuporta sa lahat ng gawain sa ating. Kaya nung sabi tayo, wala akong pakialam sa sarili ko. I know myself na hindi po ako mapabayaan ng Diyos. I know myself na ng Diyos na hindi po magpapabaya sa akin. Yun po ang sinasabi mo sa sarili mo. Yun po ang spiritual. Hallelujah, Aaron and Hur.
Sa aming din mga leaders, kapag nakikita po namin ang araw at hor na nagiging ganito, sa katotohanan kapatid, malakas sa hallelujah, praise the Lord, nakaragdag po namin kalakasan at encouragement po sa amin, sa pagbagamit sa gawain ng aming dating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yan po ang katotohanan mga kapatid. Mga araw at hor, hindi po humihinto hanggang hindi po maubos ang kalaban. At sa bandang huli, hindi po makamit, hindi po sila humihinto kung hindi po makamit ang thanks be to God. Hallelujah, praise the Lord. Napurihin natin Panginoon, nakarapat-dapat siyang sasambahin, nakarapat-dapat siyang bigyan ng aming mga pagpapasalamat, nakarapat-dapat siyang bigyan ng aming dakilang pagpupuri. Hallelujah, praise the Lord. Yan po ang ginagawa niya araw at iyon. Kaya sa buhay po natin, isa kang musicians, mayroong hakbang sa pagsubok, huwag kang mag-alala. Mayroong leader na ayaw susubuhan ka. Mayroong leader na ayaw susubuhan ka sa pag-pray para sa Panginoon. Mayroong ka nang hallelujah, praise the Lord. There is something na ayaw gusto mo nang bibitaw. Protektan ng leader mo na natiling itinaas ang kamay. Hallelujah, praise God. Hindi po bibitaw sa bawat. Hallelujah, praise the Lord. Kahit maraming pagsubok na dumating sa kanyang buhay, habang nagpapaghanap po sa gawain ng ating Panginoon. Dapat ganyan ka kapatid. Dapat ganyan tayo kapatid. Kahit hirap ng ating leader. Hallelujah, praise God. Nandiyan pa rin tayo. Handang susuporta. Handang bibigay ng ating buhay para sa pagsuporta sa buhay ng ating Panginoon. Magsapagay po tayo ngayong umaga. This is our devotional service. Kahit nakatulog ka doon, kahit nakaupo ka doon, kung isa kang lungkot, isa kang may karamdaman physically, hindi ka tapos kung paano ka susuporta sa gawain ng ating Panginoon. Bakit mo magkakapagsuporta ka sa gawain ng ating Panginoon kung mananatiling itataas mo ang pangalan ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. This is our General Conference mga kapatid. Second General Conference mga kapatid. Hallelujah, praise God. Habang hindi pa tapos ang General Conference ito, huwag tangin ito sa pagpapay. Huwag tangin ito sa pagsuporta sa manalangin. Huwag tangin ito, hallelujah, praise the Lord. Kahit mamuhugos man ang ating buses, huwag tangin ito sa pagsigaw sa mga pagtuturo. Dahil ang tututuro nila ay suporta sa ating hallelujah, praise God, para sa gawain ng ating Panginoon. Lastly, ikaw ko ito yung 1 Corinthians 15:57. Hallelujah! Hallelujah! Magtakal po tayo sa Panginoon. Thanks be to God. Kung nagsusuporta ka, workers ka, sabihin mo sa Panginoon, sa puso mo, thanks be to God. Kung preachers ka, kung musicians ka, thanks be to God. You've given us the victory. Hold the crown of 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 victory. In
Para dito na yan, ang Diyos po ang worship at prayer. Ang ground dito na yan, andyan po ang suporta mo. Wag na wag mo yan binitawan, kapatid. Kapag binitawan mo yung crown na yan, doon sa possibility to be defeated. Salamat, Brother Jubilay. Hindi na kayo magsibalikan sa iyong mga puso. Bastahin ko po itong i-mention. Pinabawang si Pastor Arnel. Kung nagkita ni Sister Jendrar, medyo nahihirapan sa ministry. Di gusto din Pastor, may Diyos na hindi tayo kayang pababayaan. Hindi pa ang national evangelist si Pastor Ronald R. General Garcia. Pastor, but still, ninyo siya sa magalingon. Niadya po ko din ni Pastor, andang pong welding, andang pong hino sa mga butang, andang pong away sa pulang sa Ginoo. Tingnan po si Terpia, Pastor Junior. Tingnan po si Sumarin, Pastor Ana. Tingnan po si Sister Pisay, Pastor Junior. I'm here to support this ministry. Tanan kita mag-isunan. Hallelujah, praise the Lord. Kita strap our hands to the Lord. So, napili ba natin purihin ang Panginoon? For the last time. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Huwag pagpapuro. Mula upustahan ng mga Amerikay. Huwag pagpapuro ng kapatid. Nalalala ng mga Amerikay. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Pastor Arnel might so emphasize the work of Aaron and Hur. Sulti ni Pastor Arnel Magsuonan, we need to be a person like Aaron and Hur Magsuonan. Praise God, hallelujah, hallelujah. He also emphasizes Magsuonan that we have to deal the Amalek of our lives. In order for us to be victorious, Magsuonan, we have, hallelujah, atong gunitan na ito ang crown of life. The crown of our victory, Magsuonan, and it is because of God. Hallelujah. It is the work of God, Magsuonan. Tanan nga atong naangkulan karon, Magsuonan. Thanks be to God. Hallelujah, hallelujah. And yet, we are here right now, Magsuonan, striving because it is the work of God. Hallelujah. And to close this service, Magsuonan, ang kinahatag ang panahon kay Pastor Joey Tapang.